Makakasama ho natin si dating Representative Mike Defensor, dati pong kinatawan ng Anak Kalusugan na party list, para mabigyan pa po tayo ng mas malawak na perspektibo. Kaugnay pa rin po dito sa papel ng 18 mga sundalo. Pero ang apela ho ng Armed Forces of the Philippines ay tawagin na muna sila bilang 18 mga testigo o mga 18 witnesses. Magandang araw ho sa inyo and thank you so much for joining us, Representative Defensor Sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Unahin ko pong itanong ko sa inyo, Representative, kung ano po ang napag-usapan ho ng grupo ho ninyo, including yung 18 mga sundalo, about dito sa nalalapit na pagdinig din sa Lunes, June 18, dahil sabi ho ng kampo or ng block ng Gatchalian ay ipapatawag din daw ho kayo. So, dadalo ho ba kayo sa naturang pagdinig, sir? Yes, ang gulo ngayon meron tayong Erwin Tulfo-led, meron tayong actually kay Pia Cayetano, but subcommittee of Senator Dante Marcoleta. Sa ngayon, ang naisa na namin humingi ng guidance kay Senate President Alan Peter Cayetano dahil siya naman talaga ang hanggang sa ngayon ang Senate President ng ating Senado. Kaya kailangan naming malaman ano ba yung guidance nila dito dahil hindi naman kaming takot humarap kung ano man yung hearing. Ang katunayan, ang tagal na nga naming nagsalita ang mga 18 Marines, hindi naman ako, kundi sila Attorney Levy Paligod at ang 18 Marines. Pero ngayon lang nila binibigyan ng pagkakataon para humarap at makapagsalita itong ating mga kasundaluhan at kung ano yung nalalaman nila tungkol dito sa pagdadala ng pera, ukol dito sa korupsyon, na ito naman din ay mga tauhan dati ni Saldico. Kaya importante sa amin, malaman namin ang guidance ng Senate President Alan Peter Cayetano kung ano ba to. Mahirap kasi mapagitna dun sa kaguluhan sa Senado sa ngayon. Pero yun nga, malinaw naman din kahit anong nag-uusap sila na batay ito sa saligang batas at sinasabi naman nila na in fact si Senator Sherwin Gatchalian ay acting Senate President. But you still have an elected Senate President in the person of Alan Cayetano. Pagkatapos ng nauna ho ninyong pag-appear nitong nakalipas na araw, Representative Defensor Sir, may mga punahon na parang selective lang daw yung paglalahad po ng mga dating sundalo kasi napangalanan po doon, nabanggit po doon sa kanilang affidavit sina Senator Mark Villar at Senator Loren Ligarda, pero hindi po naungkat yung kanilang pangalan during the time na sila po yung nagsasalita na, sir. Ang naging problema naman kasi ng mga ilang kasama ngayon sa majority ay nung una pa lamang nagsalita na yung mga Marines. Hindi nila ito pinansin, walang nagtulak na talaga sila'y humarap o sila'y patawag ng Blue Ribbon Committee dahil kasama naman sila noon pa man sa majority group. Ngayon, nung nagtawag na si Senator Pia Cayetano sa ilalim ni sa subcommittee, sa ilalim ni Senator Dante Marcoleta, hindi naman sila umattend. Hindi naman sila nagpunta. So kami, hindi naman namin kasalanan yun dahil kami naimbitahan lamang. Diba nangyari yung yung Blue Ribbon the day before. Kasi the day before, nagsabi na, magsasalita kayo, ipapatawag namin kayo. Talaga namang ang kaguluhan dito talaga ay yung Blue Ribbon Committee. Madalas ko yan sinasabi, hindi na away ang impeachment. Hindi na nagiging away yung constitutional Constituent Assembly na gusto lang baguhin ang saligang batas. Ang away talaga ay itong Blue Ribbon Committee. Noon pa man, ayaw nila, parang pinatahimik to, ilang buwan na, pero siyempre ang tao, humihingi pa rin at naghahangad pa rin kung ano ba talaga ang katotohanan. Nais silang malaman, ano ba ang katotohanan sa naging nakawan. Eto, may mga nagsasalita, alam nila yung pangyayari. Pag hindi ka ngayon umattend at pagkatapos hindi ka nagtanong, at ang natanong lang ay mga ibang tao, bakit ka naman magagalit? Katulad dun sa affidavit nila, humigit kumulang mga 30 tao ang mga nabanggit doon. Hindi naman basta-basta na matatanong mo kagad lahat yun. Katulad din ngayon, ako kung tatanungin mo ko sa mga bagay tungkol dito, yun lang din ang sasagutin ko. Pero hindi agenda ng 18 Marines o ni Attorney Baligod o kung sino pa man na magkaroon ng politika ang itong usapin na to. Dahil wala naman silang interes sa politika. Ang interest nila ay yung nakita nila at ginawa nila na sa kanilang palagay, ito ay makakapagdulot ng pagtulong,
alalay sa ginagawang investigasyon na gusto naman nating lahat malaman. Okay, Bumujay, with your follow-up kay Representative Defensor. Okay, sir. Ano po yung sagot ninyo sa aligasyon ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na binayaran daw itong 18 na mga dating sundalo at sa mga ulat, no, it's 5 million pesos sa bawat sundalo at ang bayad na ito daw ay galing sa inyo. Ano po dito yung masasabi niyo? Nung nagkakaroon ng pag-uusap sa komite, nasa likod ako. Hindi naman ako kasama sa mga imbitado. Hindi ako kasama as a resource person or witness dyan sa hearing nila. Nabanggit bigla nga na ako daw ay idinawit at sinabing nagbigay daw ako ng 5 million. Nung una, akala ko naman ipapatawag ako pero hindi ko pa rin nakikita yung mismong affidavit na kanilang binabanggit. Pero nung aking nakita na, nako, ang nangyari pala, ikinwento lang dun sa tao. Dahil yung tao ngayon siya ang nagsasabing nagrereklamo o nagbigay ng affidavit sa NBI tungkol dito. Na ikinwento lang daw sa kanya, hindi ko nga alam kung sino yung nagkwentong sinasabi niya. Di ba dapat kung yung sinasabi niyang marino o sundalo, yun dapat ang magkwento. Yun ang dapat mag-affidavit. Pero kung kwento lang naman ng isang tao, hearsay yun. Walang ibig sabihin yun at hindi ko alam bakit ng NBI inuubos yung kanilang resources, inuubos yung kanilang galing, no? Yung talino ng mga kasama natin dyan sa hengsyan yan, sa mga bagay na walang ibig sabihin. Di ba dapat ang NBI, nakita nila yung 18 Marines, meron palang delivery ng pera dito, may nakawan pala dito. Dapat yung ebidensya, sinusundan nila. Yun ang importante sa taong bayan eh. O, ano ba yung mga dokumento dun sa budget na sinasabi, dito may kontrata sa flood control. Sino ang contractor? Paano yung delivery ng pera? Doon dapat ginagamit ang ahensya ng NBI at makakatulong sila dyan. Katulad noon ang nagawa nila doon kay Janet Napoles na ginamit na investigative body ang National Bureau of Investigation. Kasi nung sinabi ni Alan Peter Cayetano Marites, natatawa din ako, no? Pero hindi ko pa rin alam. Pero ngayon, naniniwala na talaga ako, tama siya. Marites na Marites yung lumalabas dun sa kwento. Pangalawa, nagsalita yung mga sundalo. Narinig naman nating lahat paano yung buhay nila ngayon, ano ba yung sitwasyon nila sa ngayon. Talagang nakita niyo naman, naiyak pa yung isa, sabi niya, kung may pera lang ako, napagamot ko sana yung kapatid ko at hindi sana namatay. At doon nga, nakasarap nila ako, nag-iyakan na lahat. Talagang nakakayak. Yung naging enkwentro nung nagsasalita siya. So, yung bagay na yan, talagang marites. And ayon kay former Senator Antonio Trillanes, mag-file daw siya ng cases laban dito sa 18 dating sundalo. Ito na yung third count kung sakali. Ang iba pang napangalanan sa kanilang testimonya ay nagsabi ring mag-file ng cases. Ano po yung reaction niyo dito, Representative? Lumabas ako noong magsalita si Orly Gutesa. In fact, marami nagsasabi, Duterte, Duterte. Sabi ko, ang kakampi ko nung eleksyon at una ako sa lahat na nakasama ni Bongbong Marcos. For the record yan, Partido Federal, kasama niya ako noong bago pa mag-file ng candidacy. Nagkita kami ni Pangulong Bongbong Marcos. And nung magsama sila ni Inday Duterte, syempre pareho ko silang tinulungan. So, itong pagsasalita ko ay dahil sa korupsyon. Itong pagsasalita ko ay dahil sa organisado, sistematiko, na napakalawak at napakalaking korupsyon na nakita natin sa ating gobyerno, nakita natin sa ating bansa. Marami ang namatay, marami ang nalunod sa baha, may mga kabuhayan na nasira, maraming negosyo ang nasira dahil sa pagbabaha. At syempre nakita rin natin yung galawan ng pondo. Yung PhilHealth, no? Yung para sa kalusugan ng mga tao. Nakikita natin yung mga pangunahing proyekto na dapat sanang gawin, hindi nagawa. Ngayon, umuulan na naman, babaha na naman. Kaya ito lang naman yung sentimiento ko. At kung itong pagsasalita ko at galit ko dun sa nangyayaring korupsyon ay gagantihan nila ng kaso, gagantihan nila ng panggigipit, ang balik ko sa kanila ay simple lang. Ginagawa nila martial law ang ating bansa sa ngayon. Ang may kaso na humigit 40, 40 people have cases, individuals, dahil lang sa paniniwala nila, dahil lang nagsasalita sila, dahil lang galit sila. Doon sa kaso ng korupsyon, ang prominent lang doon ata 6. Pagkatapos yung 3, nagkaroon pa ng witness protection program, naging state witness pa. So, paano matitingnan tong bagay na to?
I'm sure, no, marami tayong mga kababayan, yung mga listeners ninyo, mga nanonood sa inyo, ganyan na naman ang galit eh. Nagkataon lang, kami yung nagsasalita. Nagkataon siguro dahil dati akong naging kabinete, dati akong kongresista, na pag nagsalita ako, nakikinig yung mga tao, at syempre, nag-oorganisa, nagkakaroon ng pagkakaisa. Okay, Mujen. Last part na lang sa akin, Representative Defensor, sir. Nabanggit ninyo yung pangalan ni Orly Gutesa kanina. Sa pagkakaalam ho ninyo, ano na pong mga development sa kanya, sir? Orly lumapit sa akin, nagkwento. Ang nagpakilala, isang kaibigan ko sa pamantasan ng Pilipinas sa UP. So, nung marinig ko yung kwento niya, nagulat ako. Kasi nga, yun, doon sa 46 to 50 suitcases na maleta, talagang nagulat ako. Tapos parang may factory ng pera sa Valle Verde. Di ba, nag-iipon sila ng pera, maleta, tapos delivery. 3 beses sa linggo. Okay. Si Orly Gutesa nung magsalita, nung una, di ba, ang sabi niya, nakalagay nga dun sa affidavit niya to ask the Senate to provide protective custody. Nung nag-hearing, sabi niya, hindi na. Pwede na yung mga kasama ko, yung mga mista ko, proteksyonan ako. Pagkatapos later on, nakita natin, detained na. Hindi ko na makita, hindi ko na makausap. So, ba't hindi sasama yung loob mo? Itong sundalong to, nagsalita lang, akala niya ay matutuwa ang gobyerno na meron siya may tutulong doon sa investigasyon, doon sa nakuha ng pondo. Yung pala, yung mismong gobyerno ang gigipit sa kanya. So doon, nagalit talaga ako. Doon talaga, para akong, meron din akong personal na galit dahil nga ako yung nagpakilala at nakipag-usap, no, kasama Senator Marcoleta, kinausap siya na magsalita. Matagal, wala akong naririnig, umabot pa nga na may isang group chat, yung mga sundalo na binalikan ako, sabi, sir, pinatay na daw si Orly Gutesa. So, sabi ko, sana wag naman at hanggat kaya nating mag-reach out. Hindi ko kailangan malaman kung nasaan siya. Pero awa naman ng Diyos, nagpadala ng mensahe about a week ago. 2 weeks ago ata. Ang pinapasabi is, maayos naman siya. Okay, sige. From time to time, Representative Defensor, sir, muli kaming makikipag-ugnayan ho sa inyo, no? Para sa mga development dito sa 18 mga testigo na kasama ho nyo. Again, maraming salamat. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ingat ho kayo. Ang dati pong nagsilbing kinatawan ng Anak Kalusugan Party List Representative si Representative Mike Defensor, mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.